At ngayon, pag-usapan natin itong tanong o pagsasaliksik ni Juan. Si Jesus na ba ang pinangakong darating o maghihintay pa sila ng iba? So, yun ang kanilang inquiry na gusto nilang malaman tungkol kay Kristo. Pero ano bang sabi ni Jesus? Nakakita ang mga bulag, yung mga patay, nabubuhay, yung mga may sakit, pinagaling, nang ibig sabihin, ito yung mga sign na dumating na nga ang Mesiyas, ang tagapagligtas. Pero kung titingnan natin, ano ba ang mga Hudyo kasi, alam niyo, ang mga Hudyo hanggang ngayon ay naghihintay pa rin sila ng kanilang Kristo, ang Mesiyas. Samantalang mga Kristiyano, 2,000 years ago na dumating si Jesus bilang Mesiyas at Panginoon. Now, ang sabi ni Kristo, pinagpala ang mga taong hindi nag-aalinlangan sa akin. So yun ang pinaka-issue noon. Maraming hindi naniniwala kay Kristo kahit nagpahayag na siya, pinapakita na niya ang kanyang kapangyarihan, maraming namangha sa kanya, at ang mga tao nga namangha, sino kaya ito? At kaninong karunungan kanino nagmula ang kanyang kapangyarihan. So ngayon, alamin natin sa kasulatan ng Biblia tungkol sa Mesiyas. Sa Isaiah 7:14, ano ba ang nakasulat sa Isaiah 7:14? Doon nakasulat na maglilihi ang isang babae at siya'y manganak ng isang tagapagligtas at tatawagin siyang Emmanuel. Ano bang ibig sabihin ng Emmanuel? Sumasa atin ang Diyos. So isa yan sa mga propesya ni Propeta Isaiah. And then sa New Testament, maraming mga title ang naka-connect kay Jesus bilang Mesiyas. Gaya ng Kristo. Sa Kanya lang ito. Pag sinasabing Kristo, Mesiyas, ito yung the chosen one, ang pinadala ng Ama sa daigdig na ito. So sa pangalan ni Jesus, nakakonect ito. At alam natin, at kinikilala natin siya bilang anak ng Diyos. Kaya kung kayo nakakarinig na Kristo o Mesiyas, Jesus po yon, kay Jesus yan nakakonect. Sa paglalakbay ni Juan Bautista, tinawag din si Jesus na Kordero ng Diyos. Okay? Kung kayo'y nakakarinig na Kordero ng Diyos, yun ay nakakonect din yan kay Kristo o nakasulat sa katauhan ni Kristo. Ano bang ibig sabihin ng Kordero? Handog ng Ama para sa ikaliligtas ng marami. Si Juan Evangelista naman, meron siyang pahayag na si Jesus ang ilaw ng sanlibutan. Yan. Magkaiba yung Bautista. Si Juan Bautista, sa yung unang naghanda sa daraanan ng Panginoon. Kaya pinapatanong niya sa kanyang mga alagad kung si Jesus na ba ang pinapangakong darating ang Mesiyas. So si Juan Evangelista, isa ito sa mga apostol ni Kristo. Ang pagkakilala niya kay Kristo, ilaw ng sanlibutan. Kaya sinabi din niya ni Kristo, I am the light of the world. Diba? Nang sinumang naniniwala at sumasampalataya sa akin ay hindi na maglalakbay sa kadiliman. So ang pahayag ni San Juan Evangelista na si Jesus ang ilaw, ang liwanag. Siya ang nagliliwanag sa kadiliman, ang ilaw, at hindi ito nagapi kailanman. So John 1:5. At sa John 6, okay, maraming binanggit si Juan Evangelista tungkol kay Kristo sa chapter 6. Sinabi niya doon na si Jesus ang tinapay na nagmula sa langit. Siya ang tunay na pagkain. Si Jesus ang tubig na nagbibigay buhay. Si Jesus ang tunay na inumin. Diba sabi ni Kristo sa John 6:35 na ako ang tinapay ng buhay, ang lumalapit sa akin hindi magugutom kailanman. Kasi sinumang kumakain sa kanyang laman ay hindi na magugutom. At ang sinumang sumasampalataya sa kanya ay hindi na mauuhaw kailanman. Sinumang yung umiinom sa kanyang dugo ay hindi na mauuhaw kailanman. So sa pananaw ng mga Hudyo, ano ba yan? Cannibalism, kainin ng kanyang laman at dugo. So hindi nila naintindihan yon na
si Jesus ang nagbigay buhay sa tao. Imagine, noong tayo'y inilapit muli ni Kristo sa Diyos, tayo'y nakaiwas sa puot ng Diyos. Ano bang nakaabang sa mga tao noon? Parusa. Pero nung dumating si Jesus bilang kabayaran, ransom, kapatawaran ng lahat ng kasalanan, dahil sa pag-ibig niya sa atin, o ano ba ang ibinigay ni Kristo sa tao? Na tayo nabubuhay ngayon dahil kay Kristo. So malinaw po yan. Sa John 6:68, si Jesus ang salitang nagbibigay buhay na walang hanggan. Kung hindi nag-aalinlangan sa Kanya, kung tayo hindi nag-aalinlangan sa Kanya, ang pangako niya, makamit ninyo ang buhay na walang hanggan. Maraming pangako ang Diyos, mga kapatid. Maraming benepisyo sa tao sa panahon na siya'y nagpailalim, siya'y sumusunod, sumasampalataya kay Kristo. Mga pangako ng Diyos Ama sa lahat na tumatangkilik at naniniwala sa Kanyang anak. So, yung panahon natin ngayon, resolved na ito. Hindi kagaya nung panahon ni Juan Evangelista na nagtatanong pa sila, ikaw na bang aming hinihintay? Kasi ang mga Hudyo hanggang ngayon, naghihintay pa rin sila sa Mesias. Sa John 14:6, ano ba ang pahayag doon ni San Juan? Na si Jesus ang daan, si Jesus ang katotohanan, si Jesus ang buhay. Sabi niya, walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Pahayag niya ni Kristo na ako ang daan, katotohanan at ang buhay, walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Ngayon, kung ang tao ay hiwalay kay Kristo, ano kayang mangyari sa tao? Kung ang tao ay patuloy na lumihis sa kalooban ng Diyos, ano kayang mangyari sa tao? Kaysa John 15:4, binanggit doon na ang mga taong hiwalay sa Diyos, hindi makapagbunga. Okay? Kung kayo'y hindi manatili sa akin, hindi kayo makapagbunga sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. So malinaw yan. So isa yan sa pinakamagandang bunga kung ikaw ay mananampalataya, yung mananatili sa Diyos, magpapailalim sa Kanya. Okay? Maraming nabiyayaan ang karunungan at kapangyarihan ng Diyos noon dahil sa kanilang pagkilala, pananampalataya kay Kristo. So gusto nyo ba ng biyaya ng karunungan? Biyaya ng kapangyarihan ng Diyos, kaluwalhatian, na kahit sa mga pinagdaanan natin, gumagaan yung buhay natin. Yun ay biyaya ng karunungan, pag-unawa sa buhay. Okay? Maraming nagtatagumpay sa pangalan ni Jesus. Okay? Kabilang ba kayo dyan? Marami ang gumaling sa pangalan ni Jesus. Marami ngayon na kung doon ka sa Zone 3, maraming nakalinya doon. Nagnanais gumaling. Pero bakit sa pagdating sa Diyos, parang naging second option ng Diyos? May mga taong naghahangad ng kagalingan pero hindi sila lumalapit sa Diyos. Maganda ito na pahayag pa nila noon na marami ang gumaling sa pangalan ni Jesus. So dapat ang pagtingin ng tao ay sa Diyos. Yung mga bagay-bagay sa mundong ito ay mga ano lang yan, remedy. Okay, pero ang tunay talagang nagpapagaling sa tao ay sa Diyos, kay sa pangalan ni Jesus. Marami ang pinatawad o napatawad dahil kay Jesus. At sa patuloy nating pakikipag-isa sa Kanya, yon, magkaroon tayo ng kalayaan. Hindi ba tayo malaya? Hanggang ngayon kasi nakagapos pa rin tayo sa makadaigdig na kapamaraanan. Gaya ng pag wala kang pera, malungkot ka. Yun ba ay maka-Diyos? Yun, nakagapos ka pa rin sa makadaigdig na pamantayan. May mga taong kahit walang pera, masaya. So, ano bang interpretasyon natin yan? Ay, pangit yun. Kasi nagnanais talaga tayo ng mga material. Kung ang tao ay patuloy na nakikipag-isa kay Kristo, yun, magkaroon tayo ng kalayaan. Lalong-lalo na sa kautusan. Naging malaya tayo sa kautusan. Ang ibig sabihin doon, dahil sa pananampalataya natin kay Kristo, iniiwas na tayo o naiwasan na natin yung puot ng Diyos. Okay? So, kapayapaan. Okay, yan ay maraming mga taong naghahangad ng kapayapaan at kalayaan. So, ang lahat ng naglalakbay na nakipag-isa kay Kristo ay magkamit ng kalayaan at kapayapaan. Okay?
Meron tayong sinasabi yung patungong hangganan ng buhay. Kasi ang paglalakbay natin ay patungong hangganan ng buhay. So sa patuloy nating pagsunod sa mga aral, yon tumitibay ang ating pag-asa sa hinaharap. So, kumbaga, malakas ang ating pag-asa kahit pa man sa mga pinagdaanan natin, nagkaroon tayo ng assurance, yan, seguridad sa mga bagay-bagay sa mundong ito. Kaya ang laging sinasabi ni Kristo sa ating gospel ngayon, Matthew 11:6, ano bang sabi niya? Pinagpala mga taong hindi nag-aalinlangan sa akin. So kung kayo'y patuloy na naniniwala, nagtitiwala, sumasampalataya, yan, mapalad kayo. Okay? Mapalad kayo dahil marami kayong mga bagay na masaksihan sa daigdig na ito, lalong-lalo ng kapangyarihan ng Panginoon. At mapalad ang mga taong naniniwala sa Diyos dahil ano ba ang pangako ni Kristo sa mga sumasampalataya sa Kanya? Makikita ninyo ang mga hindi nakikita ng iba. Diba? Kapag marami tayong pinagdaanan kahit sa karamdaman, parang ang hirap alisin yung mga karamdaman natin. Pero kung ikaw ay nakipag-isa at nananitili sa Diyos, makita mo kung ano ang the best gawin para gumaling ang isang tao, lumakas ang isang tao, maging masagana ang isang tao. Kaya yung mga taong patuloy na nagmamahal sa Diyos, napakadali para sa kanila ang buhay at mabuhay. Yung mga tao namang distant sa Diyos, napakahirap ang buhay sa mundong ito. So yan, huwag tayong umalis sa perimeter ng Diyos. Dahil kung tayo'y nasa perimeter ng Diyos, marami ang biyaya dyan. Karunungan, kaayusan, yung mga pananaw na hindi nakita nila, makita mo. Okay? Yung mga pag-asa na inaasahan natin sa mundong ito, makamit ng mga taong naniniwala at sumasampalataya sa Diyos. Kaya sabi niya, mapalad ang mga hindi nag-aalinlangan sa akin. Amen. Sa pangalan ng ating Diyos, ang Diyos Ama, Diyos Anak,